Amen. Dakila po ang ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel, at sa lahat ng ating mga pastor na ating kasama. Gayon din sa mga faithful saints na kung saan ay mga faithful warriors na kung saan ay ating kasama sa platform na ito. Ating lahat ang biyaya ng Diyos na kung saan ay nagbigay sa atin ngayong umaga ng buhay at kalakasan. Buksan po natin ang banal na kasulatan ng Panginoon, 2 Peter chapter 1 verse 10. Ito po ay salita ng Panginoon na isinulat po ni Pedro na kung saan ay sinasabi, "Wherefore, the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fail." Sa Tagalog po, sa mabuting Biblia. Amen. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Si Pedro po ay ginamit ng Lord na kung saan ang sulat ay, ibig sabihin ito po ay open letter na sino man po na babasa nito ay salaminin ang salita po ng Panginoon sa pamagitan po ni Pedro, na kung saan sinabi niya dyan ay maging masigasig tayo upang mapatunayan natin na tayo po ay tinawag at pinili ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin ang sabi ng Panginoon kay Pedro, na kung saan ay kasama po siya sa mga tinawag at pinili ng Panginoon, sinabi po ng Panginoon, marami ang tinawag ngunit kaunti ang pinili. But few are chosen. Amen. Sa ating buhay, amen, siguraduhin po natin na hindi lang tayo tinawag, kundi tayo din po ay pinili po ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, amen, nadalhin ko ngayon sa umaga, withhold not your calling. Sa ating buhay, huwag po nating bibitawan. At the same time, huwag po nating ipagkait ang pagkatawag ng Diyos na ibinigay po sa atin, sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, amen, "The God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one and to hear words from His mouth." Na kung saan sabi nga Acts chapter 22 verse 14 sa NIV version, na tayo po ay mula doon sa kanununuan pa lang natin, tinawag na tayo ng ating Panginoon at pinili tayo ng ating dakilang Diyos, na kung saan ay kinakailangan maunawaan natin. Ang sabi nga ng Panginoon kay Jeremiah, amen, na personal na nakipag-usap ang Panginoon kay Jeremiah. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, "I choose you before I formed you in the womb. I set you apart before you were born. I appointed you a prophet to the nation." Kung titingnan po natin makapit, you were born chosen before anyone knew your name. You don't need to chase purpose. You were born with it, na kung saan ay makikita natin, amen, mismong ang Panginoon ay tumawag sa atin at kilala tayo ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung makikita po natin ang kalagayan natin na tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, makikita po natin yung tinatawag na buhay na kung saan ay pinagkatiwala tayo ng Diyos. Amen. Sa ating buhay kapatid, kung sakasakali ba, ano ang mangyayari kung ating pong bitawan, ating ipagkait ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Kasi po bilang isang mananampalataya na pinili ng Panginoon, na tinawag ng Diyos, amen, hindi ka lang taga-upo sa upuan habang ikaw ay nasa loob ng church, kundi maging sa labas, amen. Tandaan ninyo, bilang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoon to represent yung kadakilaan ng Panginoon, to represent His kingdom, na kung saan ay meron tayong gagalawan sa gawain po ng ating Panginoon. Kung ikaw po ay tinawag na magiging magaling na song leader, so be it, amen. Ito po ay part ng ministry ng Panginoon sa ating buhay. Pero wag po natin kalimutan yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen. Marami tayong gifted sa gawain ng Panginoon. Magaling magpiano, magaling mag-drums, magaling mag-gitara, magaling sa lahat ng mga bagay kapatid. Pero tandaan po natin,
tinawag tayo ng Panginoon na may purpose sa ating buhay na kung saan ay dapat po nating gampanan. Matapos kang tawagin ng Panginoon, tandaan mo, meron tayong gagalawan sa ating Panginoon. Ano nga ba ang mangyayari kung sakasakaling i-will hold natin ang calling natin sa ating Panginoon? Ano mangyayari sa atin, kapatid? Ano ba yung panganib na pwedeng sapitin ng isang tao na kung saan ay ipinagkait niya yung pagkatawag ng ating Panginoon sa buhay niya? Amen. Kung titingnan po natin the story of Jonah, na kung saan si Propeta Jonah ay tinawag ng Panginoon, amen, na kung saan ay para mangaral ng salita ng Diyos doon sa Ninibe, para ipangaral sapagkat ang kasalanan po ng bansang Ninibe ay umabot sa paanan at sa presensya ng Panginoon. At nais ng Diyos na wasakin po ang Ninibe dahil po sa kanilang nagawang kasalanan. Ang tinawag po ay si Propeta Jonah. Instead na siya po ay sumunod sa pagkatawag na Panginoon, tinakbuhan po niya ito, amen, mula doon sa kanyang lugar na pinanggalingan, mula doon sa itaas, pababa, amen, ay na-experience po niya yung tinatawag na consequence ng kanyang hindi pagsunod sa kalooban po ng Panginoon, na tinawag po siya ng Panginoon. At sa kanyang life journey, amen, nakikita po natin, nakaranas po siya ng tinatawag na hindi magandang sitwasyon ng kanyang buhay, kaysa noon siya mapayad ay nandoon na naglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin ang buhay po ni Jonah, amen, siya po ay mula doon sa itaas, siya po ay pababa hanggang sa dumating ang panahon na siya po ay nag-travel doon, na sumakay sa ilalim ng napakalaking bangka at dinaluyong ng matinding pagsubok, alon ang kanilang pagbibiyahe, amen. At doon ay sinabi nga ni Jonah, amen, na siya ang dahilan kung bakit ganon ang nangyari sa kanilang paglalakbay. Kaya kapatid, ay siya po'y itinapon ayon sa kanyang sinabi, na kung saan ay siya yung ihagis doon sa dagat, na kung saan ay siya po yung dahilan. Kaya dito kapatid, ang Panginoon ay naghanda ng isang napakamalaking isda, na kung saan para kunin si Jonah sa pamagitan po ng paglunok. Kumbaga, Jonah was swallowed by the fish. Minsan po nagkakaiba po yung terminology ng mga ibang kapatiran kapag nagkamali po ng pangaral at pagtuturo. Sabi nila, kinain daw ng malaking isda. Hindi po kinain ng malaking isda, dahil kung kinain po si Jonah po ay namatay. Pero sabi niya, amen, naghanda ang Panginoon ng isang napakalaking isda, na kung saan ay nilunok, kumbaga swallow by the fish, amen. Kaya daw si Jonah ay sa panahon na yan ay 3 days and 3 nights na yung kanyang kondisyon, yung kanyang kapaligiran doon sa loob ng isang napakalaking isda sa loob po, amen. Ibig sabihin nasa kaipuduran siya, amen. At sabi niya kapatid, yung kanyang dinescribe, amen, ay masasabi natin madilim, basa ang paligid, at malansa, at hindi maganda yung kanyang pagkakaamoy, na para bang lugar ng isang libingan. At dito kapatid ay napagtanto ni Jonah yung kanyang nagawang pagtakbo sa pagkatawag ng Panginoon. Kaya withhold not thy calling, amen. Huwag natin ipagkait na dapat sana ang ganda ng buhay ni Jonah na may pangaral ang salita ng Diyos sa Ninibe, hindi sana hantong ang consequences. Kaya nangyari makapahid doon sa kanyang tinatawag na pagninilay-nilay, si Jonah po ay nanalangin sa Diyos at inacknowledge niya na ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoon, kaya siya po ay nangako na kung saan ay kanyang ipapangaral ang salita ng Diyos doon sa lugar ng Ninibe. Nung sabihin po ni Jonah ang salita na yun, na kung saan ay nanalangin siya sa Panginoon, siya po ay iniluwa ng isang malaking isda, at doon ay ginampanan po ni Jonah yung kanyang pagkatawag, na kung saan ay maging minsahero, na kung saan ay mangaral ng pagsisisi sa bansa ng Ninibe, na kung saan nung siya po'y nangaral, amen, nandito mapage yung tinatawag na grace ng Lord,
ang bayan ng Ninive ay pinatawad po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, kung ayaw po ninyong maranasan ang masalimuot na pangyayari sa buhay po ni Jonah, huwag tayong tatakbo pag tayo po'y tinawag ng ating Panginoon. You can run but you cannot hide in the presence of the Lord, sapagkat ang Panginoon, yung trono, yung kanyang langit ang kanyang trono, ang lupa ang kanyang tungtungan. Saan ka magtatago? Sapagkat ang Panginoon ay all-knowing God. Lahat ng bagay po, kubliman o hayag ay nakikita po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, amen, kung ikaw po'y tinawag ng Panginoon, huwag kang maging katulad ni Jonah, na kung saan ang ganda ng kanyang kalagayan dahil sa hindi po niya pagsunod sa pagkatawag ng Panginoon, naging masalimuot ang kanyang buhay. Amen. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, bilang lingkod ng Diyos, amen, nais natin na tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Pedro, patunayan ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Dahil kung tayo po'y tinawag at pinili ng Panginoon, lagi niyong tandaan, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong tapat at hindi marunong ipagkait ang pagkatawag ng Diyos na ipagkaloob sa atin sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, ay lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Ito pala yung benefits, kapatid, kung ikaw po ay hindi mo ipinagkakait, hindi mo binibitawan ang pagkatawag ng Panginoon. Sa pagkatawag po natin sa Panginoon, ingatan po natin palagi ang kanyang salita. Sundin po natin ang salita, ang utos, tagubilin ng Panginoon. At kung ano yung pinapagawa ng Panginoon ay gawin natin, sapagkat ito ay pagpapatunay na kung saan tayo po ay kinakailangan makapasa sa pagsubok sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Kung ikaw po ay magiging masipag, amen, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kapatid, amen, kahit sa panahon na wala kang kasama sa pagtupad ng iyong tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, umaasa ang Panginoon na tumawag sa atin na ito po ay gagawin natin sapagkat tayo po ay pinili po ng ating Panginoon para tayo po ay maging kalugod-lugod sa harapan po ng ating dakilang Panginoon na pinaglilingkuran. Amen. Sa ating buhay, sabi nga 2 Peter chapter 1 verse 10, amen, tayo po'y tinawag, amen, kailangang patunayan natin. Amen. Sapagkat marami po nakatingin sa atin, yung asawa mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, pamilya mo, kasama mo sa trabaho. Amen. Tinitingnan talaga kung ikaw talaga ay tinawag at pinili ng ating Panginoon, sapagkat binabantayan ang bawat kilos natin. Amen. Kaya nga sa ating buhay, amen, lagi natin tandaan, kung lagi mong ginagawa ang mga bagay na ito, hindi ka madaling matisod. Kaya pala marami pong nawawala, kasi hindi po sila tunay na tinawag po ng Panginoon. Amen. At hindi sila tunay na napili po ng Panginoon. Nagkiklaim lang sila. Amen. Pero sa atin, salamat sa Lord, yung mga nananatili po na naglilingkod sa Panginoon, sa kabila na napakaraming pagsubok na dumating sa kanilang buhay, na natili pa rin na naglilingkod sa Panginoon, na kahit marami po ang nag-uusig sa kanila at maraming sinasabi ng mga negatibo, ay nagpapatuloy pa rin po sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi kayo madaling matisod, sapagkat ang sabi ni Pedro, amen, kayo ay tinawag at pinili po ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay panghawakan po natin, amen. Kaya nga si Pedro, mga ang salitang ito ay tumutukoy sa pagkatawag at pagkapili ng Panginoon, na kung saan ay yung Diyos mismo nagsasabi sa atin, katulad po ni Pablo, na sinabihan po niya si Timothy, yung sulat po niya kay Timothy ay personal, na kung saan ay sinulat, na kung saan ay under the presence of the Lord, na kung saan ay isinulat po niya bilang anak niya po sa pananampalataya si Timothy, na sabi niya doon ay maging masigasig at pumili ng mga tao na kung saan ay maturuan, na kung saan ay makapagturo din. Amen. Sa ating buhay, amen, salamat sa Lord. Lahat ng bansa ay may mga Bible school,
Congratulations po sa mga gumraduate po dyan sa Hong Kong, sa Bible School. Amen. Ang Hong Kong po ay inyong training ground at inyong battleground ay ang Philippines, at the same time yung lahat ng ating nakakasama. Kasi si Pedro at si Pablo ay nagkaisa na kung saan sinasabi niya doon, amen, na ingatan po natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin, sapagkat iisa lang po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, iisa lang po ang Espiritu na ating tinanggap, kundi ito po ay Espiritu ng ating Panginoon na nagpatibay ng ating pananampalataya sa katotohanan, kaya hindi po natin ito dapat bitawan. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, ang sabi po ni Pedro ay ganito, mga kapatid, sa ganitong paraan kayo malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Basahin ko, mga kapatid, muli ang English version. Therefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do this thing, ye shall never fail. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly. Ito yung magandang good news po sa mga tinawag po ng ating Panginoon at pinili, na kung saan ay ginampanan po nila yung pagkakatawag ng Diyos sa kanila. Ang sabi po ng Panginoon ay binuksan po niya. Amen. Na kung saan ay papapasukin tayo doon sa tinatawag na abundantly in the everlasting kingdom of our Lord. Sa ating buhay tayo po nakapasok na po sa kaharian ng Diyos. Amen. Bakit ko sinasabi? Ang sabi po kasi ng Panginoon, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit. Amen. He cannot enter into the kingdom of God. Nakapasok na po tayo. Amen. Kaya nga sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, nung ikaw po'y pumasok dahil inuna mo ang kaharian ng Panginoon, inuna mong hanapin ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban, mapait. Amen. Sa ating buhay, amen. Enter to get highly God favor from faithfully doing what He entrusted to us, to keep holding on to our calling. Dahil kung palagi mong ginagawa, amen, hindi mo pinagkakait na ibahagi ang salita ng Panginoon, hindi mo ipinagkakait, pinagdadamot ang mga bagay na kung paano ka pinagpala ng Diyos, amen. Nagbibigay ka sa church, nagbibigay ka sa iyong kapwa. Ito po ay mga bagay na ay ministry na ibinigay po ng ating Panginoon sa ating buhay. At the same time, pangako na Lord unahin mo lang kanyang kaharian, at sabi ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Ano po ba ang hinahanap natin? Amen? Ang hinahanap po natin ay buhay na walang hanggan, at habang tayo po ay sinisikap natin makapasok sa buhay na walang hanggan at makamtan natin, sapagkat nandito pa tayo sa mundo, ginagawa po natin ang pagkatawag po ng ating Panginoon. Kung ikay tinawag ng Panginoon para mangaral ka ng salita ng Panginoon. Kung ikay tinawag ng Diyos para ikaw ay humayo ka at magdala, mag-akay ng kaluwas sa gawain ng Panginoon. Kung tinawag ka ng Panginoon para maging taga-suporta sa gawain ng Panginoon, gawin natin, sapagkat lagi natin tandaan, kapatid, lahat po ng tinawag at pinili ng Panginoon, amen, ay mga tao na kusan ay hindi po nila ipinagdadamot ang salita po ng Panginoon, sapagkat kung ipagdamot po natin ang pagkatawag ng Panginoon, ibig sabihin kinakahiya po natin ang ating dakilang Panginoon. At kung kinakahiya po natin ang ating dakilang Panginoon, tayo rin po ay ikakahiya po ng ating Panginoon. At the same time, amen, kung ayaw po ninyong maranasan ang naranasan po ni Jonah, amen, huwag ninyong bitawan, huwag ninyong ipagkait ang pagkatawag ng Diyos sa atin, amen. Sa ating buhay, huwag din po natin ibibigay, amen. Kasi ang diablo po, amen, habang ikaw po'y ginagamit ng Diyos, gustong igigin ang pananampalataya mo hanggang bitawan mo yung pagkatawag ng Diyos sa iyo. Kaya nga sa ating buhay, ang sabi po ng salita ng Panginoon sa pamagitan po ni Pablo sa mga taga-Roma, amen. Ang sulat po niya, the gift and callings are without repentance. Ang ibang translation, the gift and callings are irrevocable. Ibig sabihin po, hindi po ito binabawi. Amen. Kaya sa ating buhay, kung ikaw po'y tinawag ng Diyos, panghawakan mo.
Huwag mong sayangin ang pagtitiwala ng Diyos na ibinigay sa iyo. At the same time, kapatid, lagi mong tandaan, ang tumawag sa atin hindi tao. Hindi yung ating mga mahal sa buhay. Hindi yung ating mga barkada ang tumawag sa iyo at pumili sa iyo. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas, na kung saan ikaw po ngayon ay inaatasan, na kung saan ay huwag nating ipagdamot yung pagkatawag ng ating Panginoon sa ating buhay. Libre mong tinawag, libre mong tinanggap ang pagkatawag na yan. At the same time, gamitin mo yan sa kahusayan, maging masigasig ka, at sikapin natin, amen, nagawin natin ito, amen. At kung sakaling may manisod, amen, tandaan ninyo, ang sabi po ng Panginoon ay tiyak na sinasabi, maging masigasig upang matiyak ninyo, kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Lagi natin tandaan, hindi natin ginagawa ang mga bagay na ito para tayo ay maging kalugod-lugod sa tao. Ginagawa natin ito para tayo po'y kalugdan ng ating Panginoon. The more na ginagawa mo ito para sa Panginoon, the more na ikaw ay tatapang, the more na ikaw ay hindi matitinag, the more na ikaw, kapatid, amen, ay makapasok na kung saan pagpalain ka ng ating Panginoon sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ayaw mo man o sa hindi, darating ang mga pagpapala ng Panginoon sa iyo sapagkat sinikap mo, amen, na kung saan ay makapasok po sa kaharian ng Diyos, na kung saan ay masagana, at ito po ay kaloob po ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga mga kapatid kong mga mananampalataya, withhold not your calling, sapagkat ang tumawag sa atin, amen, ay hindi po nagdalawang isip na tayo po ay piliin ng Panginoon. Nasa isip ka ng Panginoon, at the same time, may tiwala ang Panginoon sa iyo. Kaya huwag mong sayangin, huwag mong bibitawan, huwag mong ipagkakait, huwag mong ipagdadamot ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. At kung ating itong gagawin, hindi tayo basta-basta matitisod ng kahit sino man, anumang pagsubok na dumating sa ating buhay ay ating kakayanin, sapagkat kasama natin palagi ang ating Panginoon. God bless us. Pagpalain tayo ng Panginoon.